Alright, po sa ating lahat. Ako po ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin John Rimos. Muli pong nagbabalik sa oras na ito sa ating pong live broadcast ngayong gabi. And nasa series of lesson pa rin po tayo mga kapatid sa ating pong pinag-aaralan na katuruan patungkol po sa outer darkness. At sa gabing ito ay ang ating pong topic ay tungkol sa three kinds of servants identified to the Lord Jesus Christ related to the outer darkness. Okay, so yan po ang pag-aaralan natin, ano? Alam niyo po ba na meron pong tatlong klase ng tinawag na servant na kung saan related sa Panginoong Hesus na sila po ay napunta sa outer darkness. Yan po ang pag-aaralan natin ngayong gabi. And sana po itong pag-aaral na ito ay makatulong po sa inyo. Unang-una po sa lahat, nais nating maging maliwanag ang ating pong view sa outer darkness ay tatlo po, we believe on the three outer darkness. Tayo po ay naniniwala ng outer darkness ay ang impyerno, at ang impyerno po ay mayroong tatlong bahagi at mayroon pong partitions, chambers of death, bars of hell, lowest hell. So mayroon pong partition ang impyerno even in the Old Testament na kinaroroonan po ng mga Old Testament saints. May bahagi naman po ito na may apoy. Magkatabi lang po in the Old Testament ang paradise, which is Abraham's bosom, at ang impyerno na may apoy. Ito po ay hinahati sa pamamagitan ng Great Gulfex ayon po sa Luke chapter 16 verse 19 to 31. Okay, so tayo po ay magsisimula na sa ating pag-aaral. Ito pong lesson natin ay the three kinds of servants, okay, identified with the Lord Jesus related to outer darkness. So yan po ang ating lesson ngayong gabi. Bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Amang banal, dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito sa pagkakataon na inyong ipinagkaloob sa amin. Dalangin ko, Panginoon, na kayo po ang manguna sa lahat po ng aming mga taga-subaybay, at dalangin ko, Panginoon, na sila po ay magkaroon ng bukas na isipan upang ang mga talata na aming bubuksan ay kanila pong aaralin at titingnan ang mga katotohanan upang sila po ay matuto ng maraming truth sa inyong mga salita. Salamat po sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po sa lahat ng makapanood sa ating live broadcast. Dalangin ko po na ito ay maging instrumento upang marami po ang mga mananampalataya na mapupukaw ang kanilang mga damdamin upang mag-aral po ng salita ng Panginoon. Ang outer darkness, mga kapatid, ay mayroon lang hong tatlong reference sa Bible, at lahat ng reference na ito ay matatagpuan po sa Book of Matthew. Matthew chapter 8, Matthew chapter 22, and Matthew chapter 25. At ngayong gabi, mga kapatid, ang atin pong bibigyan ng pansin at focus sa pag-aaral ay ang sinabi po sa Matthew chapter 25 verse number 26 down to verse number 30, na kung saan ang atin pong subject ay ito pong wicked or unprofitable servant na binigyan po ng isang talent at hindi niya ito winork out, tinago niya ito. At pagdating ng Panginoon, naningil po ang Panginoon sa kanya, at ang ginawa sa kanya tinapon po sa outer darkness. Okay? And so, marami po kasi ang view about this servant. Ang sabi ng iba, ito daw ay unsaved. Ang sabi ng iba, ito daw ay
government servant or public servant. Okay, so aralin po natin ito ngayong gabi. So Matthew 25 verse number 26 down to verse number 30. So ito po ang sinabi na salita ng Diyos. Verse number 26, His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knowest that I reap where I sowed not, and gathered where I have not strowed. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury. Take therefore the talent from him, and give it unto him which had 10 talents. For to every one that hath shall be given, and he shall have abundance. But from him that had not shall be taken away, even that which he had. And cast ye the unprofitable servant into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. So ito pong unprofitable servant na ito ay itinapon sa outer darkness. Ang outer darkness po na lugar ay connected po sa weeping and gnashing of teeth. Na kung saan itong weeping and gnashing of teeth ay connected naman po ito sa flame, sa hell with flame. So kaya tayo po ay naniniwala na ang outer darkness na mababasa po ninyo sa Book of Matthew ay mismong impyerno. Kaso lang mga kapatid, hindi po na-i-expose, hindi po na-i-focus ang pag-aaral doon sa tatlong bahagi ng impyerno o tatlong bahagi o tatlong klase ng outer darkness. Kaya po nagkakaroon ngayon ng mga kaguluhan sa iba't ibang mga grupo sapagkat iba't iba po ang kanilang view sa outer darkness na ito. Kasi ang nasa isip po nila, pagka sinabing impyerno, puro lahat may apo yun at walang partition. Kaya tayo po, kinuha natin ang pag-aaral from Genesis to Revelation. We study about hell, the origin of hell, the translation of hell in the New Testament, and the Hebrew equivalent of the word hell from the Old Testament. Okay? So kaya nagkaroon tayo ng maraming mga lessons kapag tinignan po ninyo ang ating mga live broadcast. And ngayon po, ang ating focus ay itong servant ng Matthew chapter 25 verse 26. Now, ito po ay isang parable. Okay? So, lilinawin po natin yan. Ito po ay isang parable na sumasalamin sa kingdom of heaven. Okay? So, umpisahan po natin ang ating pag-aaral para makita ho natin ang context at content nung usapin na ito sa Matthew 25, and magsisimula po tayo doon sa pagbigay ng talent. Okay, dito po sa verse number 14. Umpisahan po natin dyan, ano? For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants, and delivered unto them his goods. Okay, sa verse 14 pa lang mga kapatid, nais ko pong mapansin ninyo ang content ng verse. Ito po ay ang kingdom of heaven, inihalin tulad sa isang tao na nagkaroon ng paglalakbay sa isang malayong lugar, na tinawag ang kanyang sariling mga servants. So dito po, ang servants na ito ay sariling servant, pagmamay-ari ng isang tao na pumunta o nagkaroon ng travel sa isang malayong lugar. Okay? Sarili niyang servants, ha? And delivered unto them his goods. Ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang pagmamay-ari. Okay? So, kaya hindi mo pwedeng sabihin na yung servants na ito na pinagkatiwalaan ay hindi kilala ng Lord. Okay? Verse 15, isa-isahin po natin for context study.
Okay? At content, no? Huwag nating baliwalain yung mga content, yung mga laman ng bersikulo. And unto one he gave 5 talents. Ayan na po. And to another 2. And to another 1. To every man according to his several ability. And straightway took his journey. Okay? Ayan po. Nung naibigay niya na yung 5 talents, 2 talents, 1 talent, umalis na siya. Okay, 16. Then he had received the 5 talent, went and traded with the same, and made them other 5 talents. Yung binigyan po ng 5, tinrade in niya. Ibig sabihin, winort out niya yung ibinigay sa kanya at nakagain ito ng another 5 talents. So, 5 plus 5 equals 10 talents na. And likewise, he had received 2 talents, also gained another 2. Yung binigyan ng 2 talent, nakagain din ng another 2 talents. So, 4 na. But he that hath received 1 went and dig in the earth and hid his Lord's money. Okay? Yung ibinigay sa kanya, galing yon sa kanyang Lord. Ito po, ito na yung may 1 talent sa verse 18. After a long time, the Lord of the servant yung Lord na umalis, na sinabi po maraming into our country, doon sa taas, bumalik. Nung bumalik po siya po ay naningil. Okay, ngayon, tanong po, sino po yung Lord na nagbigay ng stewardship sa kanyang mga servant na umalis at nangakong babalik, at sa kanyang pagbabalik maniningil? Okay? Sino po yon? Pagdating po sa verse 20, eto na. Titingnan nyo kasi yung mga words sa Bible ninyo. Verse 20, and so he that hath received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord. Kapag tinignan po ninyo ang Lord sa verse 20, yung Lord ay naging capital letter. Capital letter L, small o, small r, small d, na meron ng divinity. Now, ngayon mga kapatid, maliwanag po na dito sa parable na sinasabi ng Panginoong Hesus, ito po ay tumutukoy sa kanyang sarili. Yung Lord na yon, na man traveling into a far country, ay siyang mismong Lord na babalik. Sino po yung babalik? Sabi ni Jesus Christ, let not your heart be troubled, you believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go. Ayan na po yung pag-alis niya. And prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, ascension, I will come again, rapture, and receive you unto myself, that where am I, there he may be also. So maliwanag po na ang Lord na sinasabi dito sa Matthew chapter 25 ay ang Panginoong Hesus mismo. Inihalintulad niya ang kanyang sarili sa isang tao na pumunta sa isang malayong lugar, nag-iwan ng mga talents sa kanyang mga alagad na sa pagbabalik niya ay maniningil siya. Thou deliverest unto me 5 talents. I have gained beside them 5 talents. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter now into the joy of thy Lord. May reward po, may commendation po itong nakagain ng another 5 talents. Sinabihan siya ng kanyang Lord, enter now into the joy of thy Lord. I will make thee ruler over many things. So titingnan po ninyo mga kapatid, ang mga words sa talata, red letter po ito, nang ibig sabihin, ang nagkikwento o nagsasabi ng parable na ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Now, 22. He also that hath received 2 talents came and said, ayan na po yung sabi nung naka-receive ng 2 talent, Lord, capital L-O-R-D ulit, na may divinity, Thou deliverest unto me 2 talents, behold, I have gained 2 other talents beside them. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant.
thou hast been faithful over few things, I will make thee ruler over many things. Enter now into the joy of thy Lord. So, maliwanag po na ang kausap ng servant na ito ay yung Lord na may divinity sa kanyang pagbabalik. So, sino po yung Lord na may divinity na babalik at maniningil sa kanyang mga alagad na pinagkatiwalaan ng mga talents? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Okay? Sige, isa pa pong talata. Then he which hath received 1 talent, eto na po, yung naka-receive ng 1 talent, came and said, Lord, capital L-O-R-D ulit, I knew thee, kilala kita, that thou art a hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. I was afraid, and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast, that is thine. His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gathered where I have not strawed. Thou oughtest therefore to put my money to the exchangers, and at my coming, then I have received mine own with usury. Take therefore the talent from him, and give it to him that hath 10 talents. For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance, but from him that hath not shall be taken away, even that which he had. 30. And cast the unprofitable servant into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. So maliwanag po na ang servant na tinutukoy rito ay magkakilala po ng kanyang Lord, at ang Lord po ay may divinity na tumutukoy sa Panginoong Hesus. Don't you know, mga kapatid, na lahat po ng parabol na itinuturo at sinasambit ng Panginoong Hesus ay prophecy ng kanyang muling pagbabalik, end of the world, and also the Great Tribulation period. Eschatology po ang pinag-uusapan kapag ang pinag-aaralan mo ay parabol. At ito po ay paraan ng Panginoong Hesus upang sabihin ang prophecy patungkol sa kanyang muling pagbabalik. Now ngayon, una po sa lahat, ang servant na ito ay ligtas kasi kilala niya ang Lord. Sino yung Lord? Si Jesus Christ. Yung servant ay pinagkatiwalaan ng Panginoong Hesus. Okay? Sigurado po ako na ang Lord dito ay hindi lang a man traveling into a far country. Inalintulad po ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili in this parable into a man traveling into a far country. Wala na po kasing Lord na may divinity na umalis at nag-iwan ng Great Commission sa kanyang mga alagad at babalik at maniningil. Wala na pong iba kundi ang Panginoong Hesus. So tayo po, clear ang ating presentation at clear po ang ating view. Ewan ko lang po sa iba, ano? And so, hindi ho tayo natatakot, ano, sa mga questions and clarifications about our view kasi ang view po natin ay inaral natin. Now, una po na servant na identified with the Lord Jesus related to outer darkness ay itong nasa Matthew 25 verse 30. Ang servant po na ito ay ligtas. Okay? Kaso lang ang tawag sa kanya ay unprofitable servant. Tandaan po ninyo na 3 po sila ang binigyan. Yung una, binigyan po ng 5 talents. Yung pangalawa, binigyan po ng 2 talents. Yung pangatlo, binigyan po ng 1 talent. Yung hindi nag-work out, yun po ang tinawag na unprofitable. Wala po kasing gain ang ibinigay sa kanya. Now, wag mong sasabihin na kapag servant ka at ligtas, ay hindi pwedeng tawaging evil, wicked, at unprofitable. Okay? Hindi pwede yan. Kasi mayroon nga tinawag ang Panginoong Hesus, servant nga niya, ligtas nga yan, kasi kilala niya at kilala din siya, pinagkatiwalaan niya. Okay? Pero unprofitable. Kaya ang tawag, unprofitable servant. Isa pa,
Matthew 18:32. And his Lord, after that he had said unto him, O thou wicked servant. Tinawag din yan. Mayroon din tinawag ang Panginoong Hesus na wicked servant. Yung pinatawad ng Lord, pero hindi niya pinatawad yung kanyang kapwa, wicked servant yon. Kaya ikaw, pag pinatawad ka ng Panginoon, pero hindi ka marunong magpatawad, you are a wicked servant. Kung ligtas ka, wicked servant ka. Delikado ka sa outer darkness kung ganon. Matthew 18:32, tinawag po na wicked servant. Matthew 24 verse 48 to 50. But if that evil servant will say in his heart, My Lord, delayeth his coming, matagal pa ang pagdarating ng aking Panginoon, and shall begin to smite his fellow servants to eat and drink with the drunken, the Lord of that servant shall come in the day when he looketh not for him, in an hour that he is not aware of. Lahat po ng mga theologian magsasabi na ito po ay ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Merong mga servant na hindi po handa at sasabihin niya matagal pa darating ang Panginoon, makipag-enjoy muna tayo. He will eat and drink with the drunken, and he will smite his fellow servants, yung mga ligtas na mga mananampalataya na mismong persecutor ng mga anak ng Panginoon. Siguraduhin mo na kapag sinabi mong false prophet, false prophet nga. Siguraduhin mo na kapag sinabi mo na false teaching, false teaching nga. O baka hindi man dahil okay, baka kasi ikinukulong mo yung sarili mo sa context. Okay, so makinig ka sa sasabihin ko, kaibigan. Wala ka makikita sa Bible na kapag nag-aral ka ng doctrine, mananatili ka sa context study. Context study is a part of biblical hermeneutics. Pero yan po ay elementary level. Yan ay pinakamababang uwi ng aaral. Okay? Pinakamababa po yan. Bakit? Kasi kung hindi mo i-reconcile yung content sa context na sinasabi mo, hindi mo aaralin yung tenses, hindi mo aaralin yung specifications. Tatlo po kasi dapat yan. Content, yung nababasa mo, mga talata, mga words, context, and cross-reference. Kapag huminto ka sa context study, kulang yung truth na madidiscover mo, sigurado yan, 100%. Okay? So wala pong magdidisagree sa akin na itong Matthew 24 ay ang pagdating sa rapture ng Lord. At yung servant, yung dadalo sa judgment seat of Christ na mga ligtas. Pati po itong Matthew 25. Ako po ay clear ang ating view sa Matthew 25 na ito po ay judgment seat of Christ. Kasi wala pong darating na judgment, nahaharap lahat ng ligtas na mga alagad ng Panginoon at maniningil ang Diyos. 2 Corinthians 5 verse 10. Kung di ang judgment seat of Christ. Kaya itong Matthew 25 ay hindi mo pwedeng ilagay sa Great White Throne Judgment. Yun na lang po kasi ang dalawang main judgment sa future. Yung iba naman inilalagay itong Matthew 25 sa judgment of the living nation, the sheep and the goats. So yan po ang mangyayari sa inyo kapag ka hindi nyo alam yung eschatology ninyo. If your eschatology is not clear, talagang mangangapa po kayo. See, first of all, you need to be sure that your eschatology is proper. Welcome po, Kuya Ray Eubank from
Muntinlupa City. Ito pong Matthew 25, ang servant ho rito ay kilala ng Lord. At ang Lord ho rito ay may divinity. Walang ibang Lord na maniningil sa kanyang muling pagbabalik kundi ang Panginoong Hesus. Ito po ay judgment seat of Christ na yung walang reward ay itatapon sa outer darkness. Ang outer darkness po na pupuntahan ng mga unprofitable servants ay ang dating Abraham's bosom, dating paradise na wala ng laman dahil na rapture na according to Matthew 27 verse 51 to 53. During Christ's resurrection, ito pong mga occupants ng outer darkness or paradise or Abraham's bosom na magiging outer darkness for the unprofitable servant, wala na pong laman. Kaya ngayon po sa panahon natin ngayon, ito pong paradise na sinabi ng Panginoong Hesus na pupuntahan nila nung believing thief, empty space na po ito and full of darkness. Kaya outer darkness po ito ng mga unprofitable servant, mga ligtas na mga loko-loko. Kayong mga ligtas pero masahol pa kayo sa kontraktor. Hindi ho kayo nakafocus sa misyon kundi sa komisyon. Patay kayo pagdating ng judgment seat. Welcome po, Sir Pastor Caleb Tabor. Patay kayo pagdating ng judgment seat of Christ. Lahat ng mga ligtas ay haharap doon. At kapag ang ginawa mo, yung talent, alam mo ba na ang talent ho ay hindi po yan talent ng pagkanta, hindi po yan talent ng kung ano mang skills. Yan po ay talent na pera. Pera po yan. Kapag ginaral nyo yan, yung talent na yan. As you have put my money into the exchangers. Welcome po, Ma'am Ging Pamaylaon. Merong ipinagkatiwala ang Panginoon sa'yo na pera. Kapag itinago mo yan at hindi mo ininvest sa gawain ng Panginoon, na ikaw ay kinukonsensya, dahil dapat yan ay may bahagi ang Diyos sa pera na ipinagkaloob niya sa'yo through His blessing. Maniningil ang Diyos at kapag itinago mo yan sa bangko na dapat itulong mo yan sa gawain, kapag siningil ka ng Panginoon, palo ang aabutin mo. Ito po ay lesson. Ito po ay talent na pera. And so you need to invest your resources like money in the ministry. Kasi maniningil po ang Diyos, Matthew 25:30. At kapag nakita ng Panginoon na itinago mo yan, lay for yourself treasures in heaven. Yan po ang payo ng Panginoon. Sumuporta ka sa gawain. Kasi kung hindi, you will be unprofitable. You will be evil kapag pinatawad ka ng Diyos pero hindi ka marunong magpatawad sa katulad mong mananampalataya. Patay ka dyan. Delikado ka rin. Kapag ka ikaw ay, dahil sabi mo, matagal pa naman dumating ang Panginoon, sumama tayo sa mga manginginom, drink with the drunken, beat his fellow servants, persecute natin yung mga kapwa natin mananampalataya dahil hindi tayo nag-a-agree sa doctrine ng outer darkness. So let us persecute them. Patay ka pagdating ng panahon. Yari ka pagdating sa judgment seat. Kaya tayo hindi tayo naninira ng kapwa mananampalataya. Ipinaglalaban lang po natin yung alam natin sa katuruan ng Panginoon. So sigurado po ako na itong servant na ito ay mga ligtas. Itong Matthew 25, ligtas po ito. Kasi ito, kung hindi ito ligtas, ito yung ire-reconcile mo. Yung Lord na darating ay may divinity. Sino yon? Ang Panginoong Hesus yun. Sigurado, babalik yon at maniningil. Paano nakapunta sa paghuhukom ang mga hindi ligtas na servant? Mangangamuti ka. Pag tinanong ko yan sa'yo, mangangamuti ka talaga. Sigurado yan. Kung hindi ito ligtas, pagpalagay natin, unsaved ito kasi may outer darkness na binanggit.
Kasi ang pagkaalam mo sa outer darkness, iisa lang ang outer darkness, lahat yun may apoy, impyerno yun. Ako naman po, ang view ko, merong 3 klase ng impyerno, 3 bahagi ng impyerno, 3 klase ng outer darkness. From the Old Testament until the Great White Throne Judgment. Pagkatapos ng Great White Throne Judgment, the entire hell will be thrown into the lake of fire. Now ngayon, kung ito po ay hindi ligtas, paano siya makarating ng judgment seat nang hindi siya dadaan sa rapture? Kapag ligtas ka, alam mo yung sinasabi ko. Ha? O di kaya wag ka na lang manood para mailayo ka sa conscience. Now, so surely po ligtas talaga itong mga servants na ito. Kasi judgment seat po yung tinutukoy nitong pagdating ng Panginoong Hesus. After the rapture, there will be judgment seat of Christ. Good evening po, Pastor Rene Frias from La Carlota City. Now, bakit mahalaga na matukoy natin ang servant ay ligtas o hindi sa Matthew 25? Kasi dyan magkakaroon ng turning point ang interpretation sa outer darkness na ito. Mahalaga rin na makilala natin kung sino yung Lord. Now, sinabi ko po, ang aking views, ito po ay ang Panginoong Hesus, sapagkat ang Lord po rito ay may divinity. Ngayon, kung sasabihin mo that this Lord is the man traveling into a far country, sino nga yung man traveling into a far country? Sapagkat ito ay parable. When you say parable, it is an earthly story with heavenly meaning. Ano yung earthly story? A man traveling into a far country who gave his talents, stewardship to his own servant. And after a long time, he come again and reconnect with his own servant. Sino yon? Kasi parable yon. Yun ang earthly story. Ano ang heavenly meaning? Ang heavenly meaning po nito napakasimple. Kahit na grade 1 section 11 makakaintindi. Ang Panginoong Hesus po ay may tinatawag na ascension. Nakita ng mga disciples. Sabi sa Acts, "Why ye gazing up in heaven? The same Jesus you have seen will come again in like manner." Di ba? Sino yung babalik? Ang Panginoong Hesus, napakasimple. Yung servant niya, alangan naman may servant siya na hindi ligtas. May servant po na hindi ligtas. Pero yung servant na yon ay hindi po kakilala ng Panginoong Hesus, identified sa kanya, pero hindi niya kinikilala na servant niya. Yung pangalawa ay yung 2 servant pamamaya na mapupunta rin sa outer darkness. Itong topic na ito yung pinakamagandang topic para wala nang magrereklamo pa sa servant na yan. Okay? So, punta na tayo sa pangalawa. Ito pong servant sa Matthew 25, verse 30, Matthew 18:32, Matthew 24:48-50, mga evil, wicked, slothful, unprofitable, mga ligtas po ito. Okay? Pero meron pong servant na tinawag din, pero napunta po sa outer darkness na bottomless pit. Bahagi ng impyerno na kulungan ng mga fallen angels. Ang tawag po dyan sa New Testament ay Tartaro. Okay? Tartaro. Dito po sa kabila ay Gehenna, dito naman po ay Hades or Hades. Kaya talagang 3 po sa New Testament. 3 ang equivalent ng salitang hell. In the Old Testament, 3 po ang translation ng underworld na Sheol. Kung nag-aaral ka ng Bible, magiging na yan sa'yo. Magiging hint na yan sa'yo. Pero kung hindi ka nag-aaral ng Bible, kasi ang pinag-aaralan mo, yung orthodox doctrine, na ginagawa mong mas superior pa kaysa final authority, which is the Bible, the Word of God, magkakaroon ka ng bias na turo at bias na pag-aaral. Dagdagan mo pa nang hindi mo talaga alam kung ano yung biblical hermeneutics mo. Wala kang systematic way of studying the Bible. Ang gagawin mo lang, mangungopya ka sa maraming mga komentary
Magbabasa ka, lahat ng komentary, babasahin mo. Lahat ng mga doctrine, ng mga sinasabi mong orthodox doctrine, yun ang babasahin mo. Private interpretation po yun. Maaring may tama doon sa mga mababasa mo, dahil sa Bible naman nila kinuha yon, pero ang final authority pa rin, Bible. Kaya kahit na sabihin mo, you go back, pastor, to the church during the first 300 years. Welcome po, Sir Arjon Alostor Kabunag. Alam mo kung bakit hindi ako babalik doon sa church, sa Apostolic Church, 300 years after Christ's death. Alam mo kung bakit hindi ako babalik? Kasi umpisa na yan, na mayroon ng inconsistency ang tinatawag na Apostolic Church or the Orthodox Church. Alam mo kung bakit? Pag inaral mo yung Trail of Blood, dito pa lang sa mga AD na ito, ay nagkaroon na po. Nagkaroon na ng mga inconsistency kasi nagkaroon na ng departing from the truth. Kaya wag mo akong tuturuan na babalik ako doon. Kaya nga kayo nagkakagulo-gulo. Kaya nga nagkakaroon ng maraming debate. Kasi ang inaaral ninyo, imbis na salita ng Panginoon, yung Orthodox doctrine, which is private interpretation kapag yung Orthodox doctrine ng komentary at ng mga Christian literature ang sasabihin mong final authority. Okay? Kaya hindi mo may reconcile yung mismong Bible kasi hindi mo alam kung paano mo aaralin yung Bible mo. You have a double-edged sword, remember. Kapag nagkamali ka sa double-edged sword na yan, sasaktan mo yung sarili mo. Kasi double-edged yan. That is the Word of God. Now, punta na ho tayo sa pangalawang servant. Alam mo ba na ang mga anghel na napunta po sa impyerno o sa Tartaro o di kaya sa chain under darkness, sa bottomless pit ng Jude 1:6 ay mga servant din. Okay? Diba kasangulan? Jude 1:6, and the angels which keep not their first estate, but left their own habitation. Sabi po dyan, He hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Meron pong mga fallen angels na nakakulong sa outer darkness o impyerno ng mga fallen angels na Tartaro. Alam mo ba na sila ay tinawag na servant? Pero napunta po sila sa outer darkness na bottomless pit, bahagi ng impyerno na tinatawag na Great Gulfex, kulungan ng mga fallen angels, Tartaro sa New Testament. Ito po yon. 2 Peter chapter 2 verse 4. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them in chains of darkness, to be reserved into judgment. Lalabas po kasi sila dyan sa Great Tribulation period. Before their fall, they are servants. Hebrews chapter 1 verse 7. And of the angels he saith, who maketh his angels spirits, and his ministers a flame of fire. Alam mo ba na ang mga fallen angels, sila po ay ministering spirit. Kaya servant din po ang mga angels. Kapag binasa po ninyo sa Parable of the Great Supper, he called to the servants, bind him hand and foot, and cast him into the outer darkness, the friend without wedding garment. Alam mo ba yung servants na tinutukoy doon ay mga anghel? Paano ko po nalaman? Because during the Great Tribulation period, sa itaas po ay magkakaroon ng war in heaven. Okay? At makikipaglaban po si Satanas kay Gabriel.
kay Michael. Tingnan po natin. There was war in heaven, na kung saan makikipaglaban po si Satanas, yung friend without wedding garment, na itatapon, yung accuser of the brethren, the star fall from heaven, makikipaglaban po sa grupo ng mga anghel dahil hindi na siya papapasukin. Tatanggalan na po siya ng access sa langit. Okay? It's either si Michael or si Gabriel ang kanyang magiging kalaban. Okay? So, sila po, itong mga fallen angels na napunta sa impyerno, hindi po sila doon pumunta sa rich man. Sila po ay pumunta sa Tartaro, hindi po sa Gehenna. Sa Tartaro po sila napunta. Yan po ay outer darkness for the fallen angels. Servant din po sila before their fall, because they are angels, ministering spirit, before they became demons. Yan sinasabi ko po sa inyo, sigurado pong servant yan, na identified sa Panginoong Hesus, na related sa outer darkness. Pero yung sinasabi ng iba, na yung servant daw sa Matthew 25 ay public servant, malabo pa yon. Malabo po yun at malayo yun sa katotohanan. Saan mo hahanapin yung cross-reference ng servant ng Matthew 25 na public servant? Wala kang mahahanap na word na public servant dyan sa Bible. Ang mahahanap mo dyan para sa mga public servant ay higher power. Be subject to higher power. O yun, public servant yung pinag-uusapan doon, gobyerno. Pero yung public servant na pinagkatiwalaan tapos haharap doon sa judgment seat of Christ at itatapon sa outer darkness, wala kang mahanap na ganyan. Imbento mo lang yan kasi hindi mo at talaga alam aralin ito. Okay? Ayaw mo lang umamin kasi maputi na ang buhok mo. Tayo ho, wala tayong sinasanto pagdating sa katotohanan, mga kapatid. So, ang pangalawang servant ay ang mga ministering spirits, which are angels. Kaso, sila po ay nagrebelde. They came into the daughters of men. Genesis chapter 6 po yan. Kaya nakulong po sila sa outer darkness for the fallen angels and for Satan. Okay? So, yan pa ang pangalawa. Clear po yan. Now, etong pangatlong servant na identified sa Panginoong Hesus, pero mapupunta po sa outer darkness na may apoy. Tingnan po natin ang Matthew chapter 7 verse 15. Sabi po ng Panginoong Hesus, beware of false prophets. Servant din po yan. Which came to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Diba? Nagkukunwaring mga sheeps, pero sa loob ay mga wolves. Kaninong servant yan? They are identified with the Lord Jesus kasi akala mo sila ay tunay. Pero hindi. Mga loko-loko pala at manlulokong mga servant. Matthew 24 verse 24. For there shall arise false Christs and false prophets, and shall shew great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. False Christ and false prophets. Identified po sila kay Christ, kaso false Christ. Identified po sila sa mga prophets, pero false prophets. Sigurado po ako dyan, servant din po yung mga yan. Kaso nga lang, bulaan. 2 Peter chapter 2 verse 1. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you. Yan. Sigurado, nagkukunwari ito mga servants of Christ. Mga false teachers. Baka isa ka dyan. Who privately shall bring in damnation, heresies, even denying the Lord, that both them and bring upon themselves swift destruction.
Ito, siguradong identified talaga ito kay Kristo at sa mga servant ni Kristo. Itong 2 Peter chapter 2 verse 1. Yan, siguradong mga servants yan. Pero yung sinasabi nyong public servant, naku, ang layo nun. Yung Matthew 25, hindi yan mga ligtas, kundi mga public servant yan. Yan, kasi hindi ka marunong mag-aral ng Bible mo, ang ginawa mo, nanghula ka, toss coin. Kaya kawawa yung makikinig sa'yo. 1 John chapter 4 verse 1, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Eto, sigurado ako, itong mga false prophets na nagkukunwaring servants ng Panginoon, mapupunta ito sa impyerno, sa outer darkness na may apoy. John chapter 8 verse 44. Kasi eto talaga ang tunay na tatay nila. Ye are of your father the devil, and the lust of your father he will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Kaya alam mo, siguraduhin mo na yung sinasabi mo, hindi sariling interpretasyon, kundi biblical na interpretasyon. Hoy, kayo mga nagsasabi na ang Matthew 25 verse 30 ay public servant, sigurado ako na yung sinasabi nyong public servant ay sarili ninyong interpretation. Nagsisinungaling kayo sa sinasabi ninyo. Baka ang tatay nyo ay ang dyablo. Delikado yan. So, tatlo po ang servants na identified sa Panginoong Hesus at napunta po ito sa tatlong magkakaibang outer darkness. Yung ligtas, napunta po rito sa outer darkness ng mga ligtas na walang reward. Yung ministering spirits, napunta po rito, servants po yan, ministering spirits, napunta po rito sa outer darkness na bottomless pit. Yung false servants of Jesus Christ na identified sa Kanya, na nagkukunwari, ay mapupunta po sa outer darkness na may apoy. Sigurado po yan. And so, mayroon pong tatlong servants na identified sa Panginoong Hesus na napunta sa magkakaibang bahagi ng impyerno, which is the outer darkness with flame, hell with flame, hell for the demons and fallen angels, the bottomless pit, the great gulf fix, and ito po ay impyerno na dating paradise sa Abraham's bosom na magkakabilang. Kaya ang pinakamahalaga po sa lesson natin, alam ninyo na ang view po natin ay tatlong outer darkness. Hindi lang ho isa, tatlo po yan. And by this time, huhukayin natin ang katotohanan na even pala sa Old Testament, ang lahat ng mga nangangamatay ay napupunta po sa lugar na ito, sa grave, na siya ring Abraham's bosom, na siyang sinasabing paradise ng Panginoong Hesus, yung napuntahan po ni Jonah in the belly of hell, na siya ring pinuntahan ni Jesus as 3 days and 3 nights in the whale's belly, also the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Uulit-ulitin po natin yan dito sa live natin para po makita natin kung sino talaga ang mananatili sa katotohanan na siyang salita ng Panginoon. Marami po na dati ay may hawak at sumusunod sa katotohanan, pero dahil sa pera ngayon ay ayaw na sa katotohanan. Umaalis na sa Bible. Private interpretation na ang ginagawa kasi mawawalan ng miyembro at mawawalan ng supporters. Tayo ho, wala nang mawawala sa atin, buhay na lang. Ang kinakatakutan na lang ho natin ay yung may-ari ng buhay na ipinagkaloob sa atin, which is God. And so, sana po mga kapatid ay mabuksan ang inyong puso't isipan at aralin nyo po ang mga talata at i-check ninyo mga kapatid
Kapag nag-aral po kayo ng Bible, consider nyo po itong tatlo. Una, content. Yung binabasa po ninyo, content. Aaralin nyo yung phrases. Plural ba yan? Singular ba yan? Past tense ba yan? Present tense ba yan? Future tense ba yan? Aaralin nyo yan, content. Pangalawa is yung context. Aaralin nyo yung context. Sino ba yung kinakausap? Sino yung nagsasalita? Ano ba yung pinag-uusapan? Pangatlo, cross-reference. Ang cross-reference, kailangan maaral po ninyo from Genesis to Revelation. Bawat topic na aaralin nyo. Kaya lalabas, pag nag-aral po kayo from Genesis to Revelation, you need to have this 3C ulit. Collection of terms. Hanapin nyo yung magkakatulad na terms from the Old Testament from Genesis to Revelation. Collection of terms. Aaralin nyo lahat ng connection of terms. Lahat po ng connection ng mga terms na magkakatulad. And then, classification of terms. Ika-classify nyo yung mga terms. Para makita nyo yung pagkakaiba. And kapag ginawa nyo po yun, laging lalabas na sevenfold ang meaning every term na makikita po ninyo sa inyong Bible. Sigurado po yan kasi yan po ay perfect number. Yan po ay 7. The number of God. Kung hindi po 7, 3. Okay, threefold. So, yan po, patikim sa ating biblical hermeneutics. Yung tatlong yan, kapag nagawa po ninyo, magiging maliwanag ang pag-aaral po ninyo ng Bible. Pero kapag hindi, wala kayong eschatology, mahihirapan po kayo kung saan nyo ilalagay yung mga verse na binabasa ninyo. Listen to me very carefully. Lahat po ng talata sa Bible ay meron siyang tatlong tenses. Okay na yon? Past tense, present tense, and future tense. Okay? Kapag sinabi ng Bible na future tense, hindi pa nangyayari, ang tawag doon ay prophecy. Okay? Kapag sinabi naman ng Bible, pero nakatingin siya sa past tense, nakatingin siya sa past, ang tawag po doon ay history. Okay? So kapag nakatingin siya sa future, tawag prophecy. Kapag nakatingin siya sa past, ang tawag history. Kapag tiningnan mo naman sa context, yan sa present, ang tawag po dyan ay, yan po ay presently. So, kailangan titingnan mo yung mga talata presently. Ano ba yung context? Ano ba yung pinag-uusapan? Sino ba yung sinabihan? Ano ba yung Tapos titingin ka sa Titingin ka baka mayroon yang view na nakatingin sa nakatingin sa past, history. Baka may history na ganyan. O baka nakatingin yan sa future, prophecy. Kapag na-fulfill na, ang tawag doon, prophecy fulfilled. Kapag yung kalahati ay na-fulfill, yung kalahati ay hindi, ang tawag doon, partially fulfilled. Kapag na-fulfill na lahat, ang tawag doon ay history. Pagtapos na. Okay? Kung hindi ganun ang klase ng pag-aaral, ay talagang malabo. And so, kaya magtuloy-tuloy ho kayo sa live broadcast natin. Alam ko po na kahit papano meron ho kayong matututunan. So maraming salamat po sa lahat na nandito ngayong gabi. Malakas na po ang ulan and it's already 9:28. Pakishare po ng ating live broadcast at marami tayong matulungan. Tayo po ay manalangin na. Thank you very much. At pagpalain po tayo ng Panginoon. Mangbanal dakilang Diyos, marami pong salamat sa gabing ito. I-bless po ninyo ang lahat ng lahat po ng makapanood ng live na ito before it will be deleted sa Facebook. At dalangin ko, Panginoon, na kayo po ang manguna sa lahat at mag-bless po sa amin ng katalinuhan. Thank you very much, Panginoon, sa gabing ito. We give back all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. Maraming pong salamat, mga kapatid. Sa ulit, ako po ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos. Ipopost po natin ang ating topic bukas sa ating Facebook page. At tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral. Lahat po ng ating topic sa live ay connected sa outer darkness.
So, hindi ko po alam kung gaano katagal ang pag-aaral natin, but I will connect all the topic that we're going to study sa Outer Darkness po in our live every night. So, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Good night.